Isa na naman pong mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Salamat muli po sa Panginoon na tayo na naman ay kanyang pinagtipon sa kanya pong pangalan. Nasa part 4 po tayo ngayon ng ating pong pag-aaral na ating pong pinamagatan, Maturity Class. At yung ating pong subtitle ay Why Prayer is so important to every person, most especially to every believer. Bakit po ang panalangin ay mahalaga sa bawat tao, lalong-lalo na po sa mga mananampalataya. Ayon po sa ating napag-aralan last time, na sabi nga po ay kung paano po ang isda ay para sa tubig, para po siya ay mabuhay, ganun din po yung tao. So yung isda po ay mabubuhay lang yan kung ang isda po ay nasa tubig. So ang tao, ganun din po, no? Dahil sabi nga po natin, ang tao ay nilalang ng Diyos at para sa Diyos, at ang tao ay mabubuhay lamang kapag siya po ay nakakonek sa Panginoon. At yun po yung panalangin. Na ang panalangin ay hindi lang po ito ay pakipag-usap sa Diyos, kundi para tayo po ay makapag-connect po sa Kanya. So kaya ganun lang po kahalaga ang panalangin. Kaya makita po natin sa Bible na kahit po ang Panginoong Hesus, nung siya po ay nabubuhay dito, siya po ay nananalangin. At ang panalangin po sa Kanya, ito po yung first priority talaga sa Kanya pong buhay. Tapos, most guarded. Ayan po yung panalangin po sa Panginoon. First priority sa Kanyang buhay. At kung makita po natin, sa Mark chapter 1 verse 35, sabi po doon na bago pa sumikat ang araw, madaling araw pa lang, ang Panginoon po ay pumupunta na siya po sa isang lugar na kung saan siya po ay makipagniig sa Ama. Dahil po ang prayer, sabi nga po natin, is more than just talking to God, but talking with God, or ito po ay in order to connect with God. Tapos sa Luke 5 verse 16, nabasa din po natin last time na sabi doon ay Jesus often withdrew, sabi doon, no, into a solitary place, isang lugar na kung saan po ay talagang magkaroon po sa ng solitude, no, ng privacy. Hindi lang po yung privacy po physically, kundi privacy mentally, no, at saka emotionally po ng ganon. So makita po natin na si Jesus po ay talagang he live a life of prayer. Dahil sabi nga po natin, prayer, ang true prayer po is more than just talking to God, but talking with God or to connect with God, para po ay tayo po ay makapamuhay at saka makakilos po ayon po sa kapangyarihan po ng Panginoon. So makita po natin na kung si Jesus ay talagang ang prayer ay first priority sa Kanya, most guarded po sa Kanya, mas lalo na po tayo, no? So para po tayo ay talagang makapamuhay ng isang buhay na matagumpay, no, kailangan po tayo ay talaga, ang prayer po natin ay dapat hindi ito ay last resort, kundi sabi po ng Bible, pray without ceasing po, na we live a life of prayer talaga. At sa Biblia po, makikita po natin na hindi lahat po na panalangin ay the same, no? Kundi meron po mga levels of prayer, no? Makita po natin yung levels of prayer. Hindi po lahat ng panalangin ay iisa, kundi mayroon pong iba't ibang antas ng panalangin. At yan po yung ating pag-aralan po sa oras pong ito, no? So pag-aralan po natin ngayon yung 5 antas ng panalangin or 5 levels of prayer, no? Number 1, ang sabi po ng Bible, meron pong panalangin na kung tawagin po natin ay routine prayer. Pangalawa, yung request prayer. Pangatlo, relational prayer. Pang-apat po ay revelational prayer. At panglima, partnership prayer. Ulitin po natin yung 5 level, no?
Una po ay routine prayer, pangalawa request prayer, tapos relational prayer, tapos revelational prayer, tapos partnership prayer. So, isa-isahin po natin ito, no? Una, yung routine prayer. Ano ba ito po yung routine prayer? Ang routine prayer po, ito po yung panalangin na out of duty, out of obligation, or out of religiosity. At saka ito po ay talking to God only without relationship. So, ang tao pwede po mga panalangin na kahit wala pong relasyon sa Panginoon, 'di ba? Sa Matthew 6:5 babasa po natin doon na kasabi pa rin, huwag kayong manalangin na katulad ganito. Kasi hindi po lahat na panalangin ay tamang panalangin. Mayroong panalangin po na out of duty lamang, out of obligation o pagitang tao at saka wala pong relasyon po sa Panginoon, no? Nabasa po natin last time yan sa Matthew 6 verse 5 at saka 7 po ng ganon. Tapos pwede rin po tinagdag dyan yung sa Luke chapter 18 verse 10 to 11. So yan po yung unang level ng panalangin na is called po routine prayer, which is out of duty, out of obligation, or out of religiosity. At saka hindi po siya relational prayer po na ganon, no? At saka one way lang, no? At saka nakalungkot dahil ito rin po ay marami ng Kristiyano, kahit matagal sa Kristiyano, hanggang level 1 pa rin po sila na ganon. Ang prayer po sa kanila, it's still out of duty, out of obligation. Tapos pangalawang prayer, sabi nga po kanina, ito po yung request prayer. Yung request prayer po, this is a kind of prayer na is driven by our needs, no? Sabi nga po natin, ito po yung karamihan po ng mga tao, naging mga Kristiyano, kaya lang po sila nanalangin dahil meron po silang pangailangan sa Panginoon, no? Ito pong panalangin po na ito, hindi po ito masama, kaya lang ang danger po dito ay lack of relationship o wala po siyang intimacy. Kasi parang ikaw lang po ito ang nagsita sa Diyos, no? Hindi po siya two-way communication dahil po para pong yung request prayer po ito is like treating God as a vending machine or it's like a grocery store na para kang nagbibigay po ng iyong shopping list po ng ganon. At ito rin po yung parang ginagawa din po ng mga maraming mga anak, no? Sa kanila pong mga magulang, di ba usually, ang mga anak, kaya minsan mga anak po, marami pong mga anak, hindi naman lahat, no? Pero marami pong mga anak na kaya lang sila lumalapit sa magulang nila dahil meron po silang pangangailangan, no? Parang ganoon din po yung prayer. Minsan po ang tao, kaya lang po sila ay lalapit sa Diyos dahil po sila ay mayroong physical na pangailangan. Sabi natin, hindi po ito masama, kailang kulang kasi itong prayer po na ito is lack of intimacy at saka relasyon at saka one way communication na po ito, no? Para ikaw lang ang nagsasalita, no? Hindi ka po natutong makinig po sa Panginoon. Sabi nga po natin, ang true prayer is not just talking to God but listening from God and also to connect with God. So, yung pangatlong level ng prayer po, ito po yung sinasabi natin na relational prayer. Ang relational prayer po ito, this is the kind of prayer na yung hinahanap mo, ang primary na hanap mo is not yung kamay ng Panginoon, kundi ang Panginoon mismo, is to seek the presence of God or to be in the presence of God more than yung mga blessing po ng Panginoon. So, yung sasabi natin na you seek the blesser more than the blessings. O you seek yung God Himself, hindi lang po yung kanyang kamay. Ito po yung relational prayer po ng ganon. At ito po, ang mga example po ito ay si Haring David. No? Makita po natin sa Psalms 27 verse 4, makita po natin dito na si David po ay isa pong magandang halimbawa ng tunay po na panalangin na kung tawagin po natin ay
relational prayer po ng ganon. At ito po sabi po na rin David, basahin po natin sa translation po ng salita ng Diyos, sabi po dito, verse 4, no? Psalms 27 verse 4, sabi po dito, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay upang mamasdan ko ang kanyang kadakilaan. So, sabi po David, isang bagay lang daw po ang kanyang hiningi sa Panginoon, no? Hindi maraming bagay. Okay? At saka sabi niya dito, ang kanya po hiningi sa Panginoon na siya po ay manirahan sa templo po ng Panginoon habang po siya ay nabubuhay upang pagmasdan ang kadakilaan ng Panginoon at hilingin ang patnubay ng Panginoon. So, tignan po natin request po David, no? Ang request po ni David po na hinalap sa Panginoon, he's not asking for fame, for material prosperity, kundi mismo ang Panginoon, no? To be in the presence of God. Para kay David, ang pinaka-greatest answer to his prayer, yung presensya mismo ng Panginoon or to be in the presence of God po ng ganon. So ito po yung relational prayer. At dito po tayo ay lalago sa ating pong panalangin. No? So para kay David po, mas malaga sa kanya ang presensya ng Diyos, no? Kaysa presence po ng Panginoon or sa anumang mga blessing po ng Panginoon sa kanya. Ganun din po kay Moses. Kay Moses, ang mas malaga din kay Moses yung presensya po ng Diyos, no? So the greatest blessing kay Moses na hiningi kami noon mismo ang presensya po ng Panginoon. No, mabasa po natin yan sa Exodus chapter 33 verse 15. Sabi po ni Moses doon, basahin po natin kapatid natin dali lang. Exodus chapter 33. Ito po yung sabi po ni Moses, no, 33 verse 15. Ito ang sabi po niya sa Panginoon. Sabi niya, sinabi ni Moses sa kanya o sa Panginoon, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Para kay Moses, sa kanila pong paglalakbay patungo po sa Promised Land, sabi niya, kasi ang sabi ng Panginoon, yung ang anghel po ng Panginoon ipapadala niya para ingatan po sila. Pero kay Moses, no, para kay Moses po ang pinakamalaga sa kanya yung presensya mismo ng Diyos. So ito po yung no. So ito po yung relational prayer that yung hinahanap mo yung Panginoon mismo, hindi lang kamay ng Diyos, hindi yung blessing ng Panginoon, kundi siya mismo. At ang sabi po ng Bible, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, in the presence of God, doon mo maranasan po yung fullness of joy, unspeakable joy, and full of glory, at saka pleasures forevermore. So, kung sa panalangin, ang greatest answer to our prayers po, hindi lang po yung mga bagay-bagay na hiningi po natin, kundi mismo ang Panginoon, no? Yung presence po ng Panginoon. Kasi you can have all this world without the presence of God, we are still empty pa rin. No? So, yan po yung pangatlong antas ng panalangin. Okay? Relational prayer.